For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng soft, moist at chewy na chocolate crinkles. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng perfect na chocolate crinkles. Ayan, pwedeng natin ipangregalo ito guys, kaya wag na natin patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, sasalain lang muna natin yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking powder at saka yung ating salt. Hahaluin lang natin ito, then iset aside na muna natin siya. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating sugar, cocoa powder at saka yung ating oil. Then ito pala yung ating cocoa powder guys, gumamit ako dito ng isang Hershey's na unsweetened at saka yung alkalized na dark cocoa powder. Ayan, pero kung wala naman kayong dark cocoa powder guys, pwede naman yung regular cocoa powder lang. Basta siguraduhin lang natin guys na magandang klase yung cocoa powder yung gagamitin natin kasi doon yung nakasalala yung magandang lasa ng ating chocolate crinkles. Minix ko lang siya guys sa low speed ng 2 minutes, then scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl. Mix lang natin ito ulit ng another 1 minute para mahalong maigi yung ating cocoa powder at saka yung ating sugar. Ilagay na natin ngayon yung ating 4 large egg. Ayan, dapat room temperature yung egg natin. Ayan, isa-isa lang yung paglagay natin guys para maganda yung pagkahalo ng ating mixture. Then bilang lang kayo ng mga 20 seconds guys bago nyo ilagay yung inyong next egg. Scrape lang natin lagi yung ating gilid ng ating mixing bowl at saka yung ilalim para mahalong maigi yung ating mga ingredients. Then ilagay na natin yung susunod na egg. Dito guys, pwede kayong gumamit dito ng hand mixer or kung wala naman po, pwede naman wire whisk lang yung gagamitin nyo sa paghalo. Basta siguraduhin nyo lang guys na mahalo yung maigi yung mga ingredients natin. I-scrape lang natin ulit yung side ng ating mixing bowl. Then ilagay na natin yung last egg natin. Then ibit lang natin ito sa low speed lang again guys. Low speed lang para hindi po natin ma-overmix yung ating mixture. Kaya paddle attachment lang yung ginamit natin dito guys para hindi natin malagyan ng maraming air yung ating mixture kasi para hindi po magiging cakey yung texture ng ating chocolate crinkles. Para nandun yung pagka-dense niya pero moist pa rin yung ating chocolate crinkles. Ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients. Hinati ko na siya sa dalawang batch. Low speed pa rin guys para hindi po natin ma-overmix kasi pagka nalagay na natin yung ating flour, may tendency na a-active yung gluten dun sa ating flour. So magiging parang tinapay na yung texture niya. Kung gagamit naman kayo ng stand mixer guys, hatiin nyo sa tatlo yung inyong dry ingredients para hindi siya mabigat kapag hinalo nyo siya. Scrape lang natin ulit yung side ng ating mixing bowl. Then i-mix lang natin siya guys na mga another 1 minute. Low speed pa rin. Lagay na rin natin yung ating vanilla. Ayan, nakalimutan ko lang siya kanina ilagay guys. Dapat kasabay siya ng egg. Ready na yung ating dough. Transfer ko lang siya dito sa ating isang bowl. Ayan, para madali natin siyang i-divide mamaya kapag i-bake na natin siya kasi medyo malalim yung ating isang bowl guys. Then tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap. Bali, dalawang layer yung cling wrap natin. Yung unang layer natin dapat nakalapat mismo dun sa ating dough para hindi siya magkaroon ng skin forming yung ibabaw ng ating mixture. Then, ilalagay lang natin siya ngayon sa fridge or sa chiller ng 4 to 5 hours guys bago natin siya bibilugin kasi medyo malambot pa yung ating dough or yung ating mixture. Ito na yung ating dough after 5 hours. Ayan, medyo matigas na siya guys. Ayan, bibilugin na natin siya ngayon. Meron ako dito ice cream scooper na small size. Then, meron din tayong oil para hindi dumikit yung ating dough. Then, iwiwig lang natin siya guys. Sa akin dito, 22 grams lang yung ginawa ko dito. Depende sa inyo. Pwede kayong gumawa ng hanggang 30 grams. Depende sa laki na gusto nyo guys. Dapat kung pang regalo or pang benta nyo guys, tingnan nyo muna kung saan nyo siya ilalagay para matansya nyo kung gaano kalaki yung crinkles na gagawin nyo para magkasya siya dun sa box na paglalagyan nyo. Then, ayan, bibilugin lang natin ito guys kapag medyo dumidikit yung inyong dough. Maglagay lang kayo ng konting oil.
Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating powder sugar. Iko-coat lang natin siya. Dapat mabilisan lang din yung pag-bilog natin guys para hindi tayo maaabutan ng pagkalambot ng ating mixture or ng ating dough kasi mabilis siyang lumambot guys. Then, dapat habang binibilog nyo siya, naka-preheat na yung inyong oven para diretso nyo na siya salang sa inyong oven. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Naglagay lang ako ng baking paper para hindi dumikit yung ating chocolate crinkles. Remind ko lang guys, kapag gagawa kayo nito, kung per batch or kung maliit lang yung inyong oven, gumawa lang kayo ng sakto lang dun sa unang salang sa inyong oven. Huwag kayong magbilog ng madami guys para hindi matunaw yung icing sugar sa inyong dough or sa inyong crinkles. Dapat kasi guys, after natin siyang mabilog, ilagay natin siya agad sa oven. Then ito na yung natirang dough natin, ilagay lang muna natin ito sa chiller habang hindi natin siya ginagamit. Then, ito na yun siya guys. Binake ko lang siya ng 20 minutes sa preheated oven na 160 degrees Celsius. Ito yung palatandaan guys na perfect yung pagkaluto ng ating chocolate crinkles. Dapat yung center or yung gitna guys ay malambot pa rin. Ayan, pwede nyo siyang i-press ng konti. Basta yung gilid guys, kapag ka nag-set na siya or medyo matigas na siya guys, yung gilid lang ha, yung gilid lang. Hanguin nyo na siya sa oven agad. Huwag nyo na siyang i-overbake kasi titigas ng inyong chocolate crinkles. Hindi nyo na siya makakain ng maayos guys kasi parang bato na siya. Yun yung technique guys kapag gumawa tayo ng chocolate crinkles, kapag gusto nyong makagawa ng soft, chewy at saka moist na chocolate crinkles, dapat tandaan natin yon. Then ito na siya guys, palalamigin lang natin siya. After pala natin siyang mabake, alisin natin siya agad dun sa baking tray. I-transfer natin siya agad dun sa cooling rack para mag-stop na yung cooking process niya. Kasi kapag hindi nyo siya inalis agad dun sa baking tray guys, doon nyo lang siya palalamigin, may tendency na ma-overcook nyo pa yung inyong chocolate crinkles kasi mainit pa yung baking tray nyo. Then, ito naman ay titikman na natin siya ngayon. Saktong-sakto lang yung texture niya guys. Nandun yung pagka-soft niya sa loob. Nandun yung pagka-chewy niya kapag nginuya natin siya. Nandun din yung pagka-moist ng ating chocolate crinkles. Ayan, ito pala guys, naglagay ako dito ng chocolate chips sa loob. Ayan, kaya nakikita nyo parang may feeling siya. Ayan. Papakita ko lang yung sample ng ating packaging guys. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee. Ayan, yung sinasabi ko guys, kapag gumawa kayo nito, kapag nag-wake kayo ng inyong dough, dapat magkasya siya doon sa box na gagamitin nyo. Then ito naman, ito guys, ay pang cookies naman ito yung packaging na to. Ayan, tira ko lang ito nakaraan. Ayan, pwede nyo rin siyang ilagay dyan. Pero medyo lakihan nyo siya guys, mga 30 grams siguro kasya dito sa yung chocolate crinkles dito sa packaging na to. Then, ito kasya din dito guys, yung 10 piraso ng chocolate crinkles ito sa box na to. Parang 4x4 yung size nito. Binibenta ko ito guys ng 150 pesos dito sa ganitong box. Ayan, bali 10 pieces yung laman niya. Doon sa 22 grams kada isang crinkles. Ayan, din naglagay lang ako dito ng ribbon at saka sticker. Pwede nyo rin naman siyang ilagay guys doon sa mga clamshell na container, yung transparent, ay para medyo mura yung pag-costing natin. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.